So beautify your life. Yung bahay nyo, maliit man, pagandahin. Ang gulo-gulo, ang dami-daming kalat, ang lihim lang yan, marami ka lang kahon. Paglalagay mo lahat sa kahon. Diba? Hindi nakasaburay-ray dyan sa bahay mo lahat ang bagay-bagay. No? Hindi yung ang gulo-gulo. Hindi kailangan ka maging mayaman para maging maganda ang kapaligiran. Nakikita natin kung minsan kahit mga dukha ng mga tahanan, mga lata-lata, nilalagyan ng konting bulaklak, namumulaklak, gumaganda. Beautify your life. Decorate your life. And you know, one of the best decorations of a house are the good friends that visit it. Yung maganda yung nadadalaw ka, dumadalaw ka. Beauty means balance, symmetry, harmony. Mamamahay na rin lang kayo, linisan na, gandahan na. Magbibihis na rin lang kayo, gandahan nyo na. Kahit naman anong pagsabasamahin yung kulay, pwede, pero ba't hindi nyo lagyan ng harmony? Pwede namang iplano yan kahit kukunti ang damit ng tao. Tingnan nyo yung kulay na bagay sa inyo at yun ay pagsusuot ninyo. Hindi yung kumisa na pagkakamalaki naglalakad na kortina o sa lalaki ng checkered, akala ng mga tao, bintana kayo. Sa kailangan, tinitingnan mo, maganda ba to sa akin? Bagay ba to sa akin? Kailangan ay pinapaganda. Hindi lang kasi yun for you to feel good eh. You also minister to others kasi nagagandahan sila sa nakikita nila. It is our ministry to beautify the environment and we are parts of that environment. Lalaki, babae, walang gender issue yung kagandahan. Kaya nga napakaganda po ng wikang Tagalog kasi sa atin yung ganda pang lalaki at saka pang babae din yan. Sabi natin, magandang lalaki. Di ba? Ganun din tawag natin. Hindi natin hinahati sa gender yung beauty. Because sabi nga ni Mrs. Marcos, a man who does not love beauty is only half a man. Dahil siyempre, kailangan nag-appreciate ka niyan.